Ay nako, patuloy ang mind conditioning ng kabilang kampo. Gusto nilang paniwalain ang taong bayan na si Sara Duterte ang nangunguna pagdating sa mga trust ratings, satisfaction ratings, at lahat na ng ratings. Ayon po kasi sa survey ng WR numero na inilabas ng ABS-CBN, Marcos satisfaction rating falls to its lowest since taking office. The satisfaction rating of President Ferdinand Marcos Jr. fell to its lowest since he assumed the office, according to a recent survey by public opinion firm WR numero. Kanino galing? Sa WR numero. So sa panahon na to, hinay-hinay po tayo na maniwala sa mga surveys. Dahil alam nyo naman ngayon, sa totoo lang, hindi na po ganun ka-credible ang mga survey firms. Yan ang aking paniniwala. Siyempre, tatanungin, sino ang nag-commission? Or kung non-commission man yan, sino ang may-ari ng survey firm? Kasi dito sa binalita na yung satisfaction rating daw ni President Bongbong Marcos fell to its lowest. Mula nung nag-assume ng office si President Bongbong Marcos, ay mahirap naman pong paniwalaan. Sabi pa rito, Marcos's performance satisfaction score was down to 21%. Its November 2025 poll suggested the figure represented a 14% point drop from August 2025 and was the steepest decline since February of 2025. Talagang 14% drop, At ngayon, nasa 21% na lang ang performance satisfaction score ni President Bongbong Marcos. Oy, naku! Maniniwala ba kayo doon? Tumingin nga kayo sa paligid ninyo sa lahat ng ginagawa ng ating presidente. Kapani-paniwala ba itong survey ng WR numero? Alam nyo kasi, madali pong maglabas ng survey. Pero ang pinakabasihan po natin ay ang tumingin kayo sa paligid ninyo kung ano ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, kung ano yung mga na-achieve niya para sa ating mga Pilipino at ang kanyang goal para sa bawat isang Pilipino. Tapos 21% na lang ang kanyang rating? Maniniwala ba kayo doon? Pero tuloy natin. The non-commissioned survey, which polled 1,412 Filipinos from November 21 to 28, also suggested that nearly half of Filipinos, or 47%, said they were dissatisfied with Marcos's performance, a 15 percentage point increase from August and his highest dissatisfaction rating since December of 2023. Paano kang maniniwala sa mga gantong survey? Sabi dito, ginanap yung survey November 21 to 28 at sinasuggest niya na nearly half of Filipinos, or 47%, were dissatisfied with Marcos's performance. Diyan pa lang, malalaman nyo na kung kanino nakakiling yung survey firm. Sabi niya dito, nearly half of Filipinos, or 47%, ay dissatisfied or hindi sila kontento sa performance ni President Bongbong Marcos. Nearly half of the Filipinos, which is 47%. Paano yung 53%? Dahil kung 47% ang dissatisfied, 53% ang satisfied. So, mas marami pa rin yung satisfied. Pero siyempre, i-breakdown pa nila yung 53% na sa kung ano-ano na merong hindi bumoto para hindi lumabas na majority pa rin ng Pilipino ang satisfied kay President Bongbong Marcos. Pero ano ang ibinalita niya? 47% dissatisfied. Nasaan yung kabuuan ng 53%? Kaya nga sabi ko sa inyo dyan pa lang, nasa klase ng pagbabalita, malalaman nyo kung saan nakakiling yung survey firm. Tapos sabi pa dito, you clearly see that for more Filipinos, in fact, close to the majority, at 47%, they are unhappy with the President's performance and only a few are now happy or satisfied. Teka muna, ano ba ang dahilan kung bakit konti na lang daw ang satisfied kay President Bongbong Marcos or sa performance niya? Sabi dito,
Marcos's satisfaction rating plunged to its lowest amid the widening investigation into the flood control scandal, which recently saw him and his allies being implicated in corruption. They denied the accusations. Again, sa klase ng pagbabalita, doon natin malalaman kung saan nakakiling ito. Sabi dito, Marcos's satisfaction rating plunged to its lowest amid the widening investigation dito sa flood control scandal. Bakit naman bababa ang satisfaction rating nila kay PBBM? Si Bongbong Marcos nga ang nagsiwalat ng skandalong yan. Siya ang naglabas sa publiko ng korupsyon na hindi nagawa ng ibang presidente. Diyan pa lang tanungin nyo, lumabas kayo. Huwag lang tanungin nyo 1,400 something na tinanong dyan sa survey na yan. Look around you. Magtanong-tanong kayo. Satisfied ba ang Pilipino o hindi sa ginawang pagsiwalat ni PBBM diyan sa korupsyon? Sige nga, sa totoo lang tayo. Sa totoo lang tayo. Hindi lalabas ang galit ng mga Pilipino against corruption kung hindi yan inilabas ni President Bongbong Marcos. Tapos siya pa ngayon ang bababa ang satisfaction rating. Sa totoo lang tayo, please. Tama na yung mind conditioning na yan. Ikaw ang nagsiwalat ng korupsyon sa Pilipinas dahil gusto mo itong linisin? Tapos sasabihin mo na hindi nagustuhan ng taong bayan ang ginawa mo? Oh, come on! Sabi pa dito, which recently saw him and his allies being implicated in corruption. Oh, see? Saan talaga nakakiling itong survey na to? Gusto nilang sirain si President Bongbong Marcos dahil dito daw, recently saw him. That means President Bongbong Marcos and his allies being implicated in corruption. Hindi nga ba sinabi ni President Bongbong Marcos walang sisinuhin, walang sasantuin, kaya kaalyado ka, kaya kaibigan ka? Bakit sasabihin niya sa balita? Which saw him and his allies. Bakit? Mga kaalyado lang ba ni President Bongbong Marcos ang nasasangkot sa flood anomalies? Ang dami naman sa kabilang kampo na hindi kaalyado ni President Bongbong Marcos. Tapos ang sinasabi ko, ang ginagawa ng mga DDS, babalik rin nila yung istorya, iikutin nila, pipilipitin nila para ituro kay President Bongbong Marcos ang sisi, na siya ang mastermind ng korupsyon. Ito na nga. Pati sa survey, mina-mind conditioning nila ang tao na si President Bongbong Marcos nga ang punot dulo ng korupsyon. Pero sabi sa balita, they denied the accusations. Bakit kayo magbabalita ng ganyan? Meron na ba kayong pruweba talaga na si President Bongbong Marcos ang mastermind? Pruweba na ba yung sinabi ni Saldico? Magdidepende ba kayo sa salita ng isang tao lamang na hindi makauwi ng Pilipinas? Hinahamon siya ni President Bongbong Marcos umuwi ng Pilipinas at dito niya sabihin lahat ng nalalaman niya. Pero dapat manumpa siya. Tapos syempre, ima-mind conditioning nila na mababa si President Bongbong Marcos. At sa kabilang banda, iaangat nila si Sara Duterte. Dahil sabi dito, meanwhile, Vice President Sara Duterte had a satisfaction rating of 43% in November 2025. This was a 4 percentage point decline from her August 2025 rating of 47%. Siyempre, para naman hindi halatado, yung dating niyang 47% noong August, bawasan natin ng konti. Babaan nyo ng 4% para maging 43% para lumabas na bumaba rin naman ang satisfaction rating ni Sara Duterte. Pero kapani-paniwala ba ito na ang satisfaction rating ni Sara Duterte ay 43% against sa 21% ni President Bongbong Marcos? Alam niyo, nakakagigil lang kasi talaga na halatang-halata naman na minamind condition ng survey firm na to ang taong bayan. 43% na satisfaction rating ng Vice President na walang ginawa kundi siraan ang ating bansa, siraan ang gobyerno, siraan ang presidente natin. At ito ang nasa balita na talagang halata na minamind condition nila ang isipan ng taong bayan, lalo na ng mga kabataan. Sabi dito, notably, younger Filipinos were satisfied with Duterte's performance, according to the survey. Ano ba ang naririnig natin sa mga rally? Anong sinisigaw nila? Anong chinachat nila? Sara, Sara, magnanakaw! Hindi ba? Ang dami niyan.
Mga kabataan yan na inilalabas nila yung galit nila kay Sara Duterte dahil hindi maipaliwanag yung confidential funds. Tapos sasabihin dito, younger Filipinos were satisfied with Duterte's performance. Although dito sa sumunod na paragraph, maniniwala siyempre ako. Dahil sabi dito, the poll also suggested that Duterte supporters showed overwhelming approval as 79% were satisfied with her performance. Pero teka muna, 79% lang ang approve at satisfied sa ginagawa ni Sara Duterte? Mga DDS na yan. Ang sinabi dito Duterte supporters showed overwhelming approval as 79% were satisfied. O hindi ba? Porque sila ay mga Duterte supporters, dapat yan 100% ang overwhelming approval nila. Kasi DDS ka Ay bakit 79% lang? Nasaan yung 21%? So ibig sabihin, meron pa rin mga Duterte supporters na hindi approve sa ginagawa ni Sara Duterte. Umalis na kayo sa pagiging DDS. Tapos ito nga yung sinasabi ko, hindi ba 47% ang dissatisfied kay President Bongbong Marcos? Nasaan yung 53%? Ano ba sinabi ko? Siyempre, i-breakdown pa yan kunyari para hindi lumabas yung 57%. Dahil sabi dito, more than half of independents remain unsure of their opinion. Di kompleto yung istorya, mataas si Sara Duterte at 40+%, si Bongbong Marcos at 20+%. But again, sa klase ng pagbabalita, diyan niyo po malalaman kung sino ang kinakampihan at kinikilingan ng survey firm na yon. So sa ngayon, maglabas lang kayo na maglabas ng surveys ninyo. Pero hindi na po tatalab ang inyong mind conditioning. Kasi kung totoo yan, na ganyang kataas ang satisfaction rating ni Sara Duterte, bakit hindi nyo mapuno ang inyong mga rally, yung inyong Marcos Resign rally? Sumabay na nga kayo nung INC rally, sumabay pa kayo sa trillion peso March rally, pero kakaunti lang ang sumama sa rally nyo na pababain si President Bongbong Marcos. Tapos, yan ang sasabihin yung 47% ng mga Pinoy ay gusto si Sara Duterte. But again, kanya-kanya po talaga yan. So kung sa tingin ng WR numero, totoo ang kanilang survey, so be it. Pero nasa taong bayan po ang katotohanan. Hintayin na lang po natin sa 2028. Dahil kung ganyang kataas ang satisfaction rating ni Sara Duterte, sure ball ang panalo niya. Hindi ba't sabi pa nga dito sa WR numero na yan, kung ngayon ang araw ng 2028 national elections, sino sa mga susunod na pangalan ang iboboto mo sa pagkapangulo? Hindi ko na po babanggitin yung mga kasama sa pagkapresidente. Pero, natural, para dito sa survey firm na to, ang kanilang number one, Sara Duterte at 33.3%. O di magkadugtong, 40+% ang taas ng satisfaction ni Sara Duterte. Siyempre, i-connect mo kagad yan na kung ngayon gaganapin ang presidential elections, sino ang iboboto ninyo? Sara Duterte gets 33.3% kung ngayon gagawin ang presidential election. O makita ninyo, paano magiging kapanipaniwala ito? Kung ngayon gagawin ang presidential elections, sigurado pong hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028 pa kaya. Pero tulad nga ng sinabi ko, kanya-kanya po ng trip yan. Kung makokondisyon ba ng WR numero ang isipan ng taong bayan na mas mataas ang satisfaction ni Sara Duterte kesa kay President Bongbong Marcos, di sige, pagkatawanan nyo yan. Ang nakakatawa kasi dyan, kung kailan binunyag ni President Bongbong Marcos yung korupsyon sa gobyernong ito, saka pabababa ang kanyang satisfaction rating ng 21%. The lowest rating mula nung siya ay naupo bilang presidente ng Pilipinas. Aba, ang hirap yatang paniwalaan nun. Only in the Philippines na kung sino pa ang naglalabas ng korupsyon at handang labanan nito, siya pa ang mababa ang ratings, at yung isa na wala nang ginawa kundi siraan ng Pilipinas, siya pa ang mataas ang ratings. Ay, kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, iagngina.